po ba talaga sumakses? In what sense? Umpisahan natin sa raffle. Uy! Pero sa career, hindi mo pwede iasa lang syempre sa sweldo. Ayan, palagay So, ko. Paano mo ginawa yun? Malakas ang loob at makapalang muka. Na-fast track yung sa akin. Meron na kagad akong album. Tapos Opo. shortly after, nagkaroon ako ng TV show. Tapos shortly after, movies kagad. Sumakses ka ba sa mga panliligaw mo before? May girlfriend ako nung college. Kasi yung pera ko, hindi sapat para sa amin dalawa. Nagugutom ako. Inaantay ko siya makaalis, tapos kakain ako. Umiikot pala yung jeep. Sakto-sakto, nung dumaan sa harap ko, sumusubo ako ng egg pie. Nag-slow-mo ba? Oo. This hearing is hereby called to order in 3, 2, 1. Lahat papatulan. Walang mahatulan. Your Honor! Available on ULO YouTube channel, Spotify, and Apple Podcasts. Subscribe na! Umpisa na po namin binubuksan ang ating bagong regular session dito po sa Your Honor. At welcome naman po natin ang kanyang unang hearing, ang ating bagong chair, ang ex-senadorang ina, Madam Cha! Charis Solomon! Madam Chair. Waiter! Salamat sa maiinitin yung palakpak. Mukhang naipamigay na ang envelope. Uy! Bawal vote buying, bawal yan. Envelope, may mga pasasalamat na notes yun. Ah! May pasasalamat na notes, hindi kung ano-ano iniisip mo. Bakit kasi hindi na lang ikaw nag-chairperson? Total mo kasanay ka sa hearing. Villar apelido mo, di ba? Sure ka? Hindi. Parang karekta kaso talaga to pag sumagot ako. Ayoko bitawan yan. Baka magkatotoo. Baka magkatotoo ang hearing na to, kaya dapat safe lang tayo, Ah, ha? sige. Ha? Hindi naman yan yung topic natin ngayon. Ang Bakit? topic natin ngayon leaning sa nakaka-inspire. Ang hirap nito, no? Pagtayo ko, ganyan ako. Yung sa akin, okay lang lumingin sa'yo. Sa'yo parang hirap na hirap ka. Oo, Pag after ito, may eh. stiff neck ka na. Tumataas ba to? Nakaka-inspire, nakaka-motivate, full of hope. Oo naman. Yan ang pag-uusapan natin. Imbestigahan natin kung paano ba sumakses. Ay, naku naman, magandang usapan nga. Talaga namang sumakses sa maraming bagay ang ating sinampina ngayong araw, ang ating resource person. Yes, kasi nakita niya sa imagine niya dinaan niya sa step by the step, kaya sumakses siya Kaya naman, let's all welcome the comedy genius, ang nag-iisang Michael V! Salamat. Thank you. Maraming salamat po, Your Honor. It's my pleasure and my honor to guest here. Pwede ko natanggalin yung posas, no? Hoy, bakit di nyo tinanggal? Wala tayong pinuposes. Wala po kami pinuposes dito. Okay na. Warat pala yung pinadala sa'yo, hindi sa pino. Tay, wag naman ganun. Kamusta naman po, Kuya Bitoy? Okay naman. At saka, Salamat. okay naman ang weather. Oh. Layo, ano? May weather pa kasi. Pero sa likod sa Ganun pa. Pero hindi, natutuwa ako dahil inimbitahan niyo ako. Congratulations din siya. Thank you, Kuya. Madam Cha. Iyak. Kumalma. Bago pa tayo mag-iyakan at bago po tayo magsimula, Kuya Bitoy, simulan po muna natin ang ating hearing. Kuya Bitoy, kailangan nyo po munang manumpa. Okay. Okay lang po ba? Sige. Itaas po ninyo ang kanang salamin. Sa kadilan. Sorry Kuya Bitoy, ha? Langya ka? Sorry Kuya Bitoy. Kasi seryosohin. Sorry Kuya Bitoy. Alam mo, idol din po talaga kita. Pero sa ngayon, pantay-pantay po muna tayo. Talaga ba? Wala akong Okay lang po magagawa. ba, Kuya Oo. Bitoy? Oo. Promise, kapain niyo po yung kamay ko, Kuya Bitoy. Basa yan. Basa, no? Oo Yung nga. towel. Okay, simulan na natin ang ating oath-taking. Kuya Bitoy, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, So Your help Honor. yourself. Yes, Your Honor, I will help myself. And I will help people from all over the country Ang ganda. Yan, dapat. ngayong darating na election. Hoy! Tapos na. Sorry. Nangangako po ako. Bago natin ituloy-tuloy at tanungin si Kuya Bitoy ng Bago natin i-step by the step. Step by yes, step. step by step ang success ni Kuya Bitoy na story. Oo. I-celebrate muna natin ang isa pang success ng GMA Comedy. Ay naman. Dahil 5 years na po ang ULOL. 5 years na yun.
Kaya naman tawagin natin yung parang happy birthday. Happy birthday, Yulol. Ayan. Sa mga kayulol, happy birthday po sa ating Tama ba yung lahat. hafif o hapif? Hafif. So, pag walang budget, happy. 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 Ayan, 5 years na ang Yulol. Parang kailan lang, no? Yung sa bahay, yung paano natin kukunan yung kanta. Tawa, 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 tawa. Tawa, 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 tawa. Anytime, anyone, anyhow. Halika ka na walk at sumigaw. Pandemic, oo. Doon Hanggang ngayon nga, nagsimula hindi ko eh. pa rin na-perfect ko. Ah, talaga. Tanong natin kay Makoy kung paano. Kasalanan niya yun. Oo. At Kuya Bitoy, malaking bahagi ng GMA Comedy. Siyempre, yung mga shows na Tama. ginawa mo. Oo nga. Lalo Lalo yung mga na. drama, no? Ah, Hindi, Oh? hindi, Po? hindi pala Meron yun. din po yung movie din Naganap po. na rin. Meron din po. Hindi, siyempre, number 1, ang Bubble Bubble Gang. Gang. Of course. Na 30 years na. 30 Palakpakan natin ang Bubble Gang. Kuya Bitoy, It's been 30 years since napirata ako ng GM. best thing ever. At siyempre, ang Pepito Manaloto. Salamat din. 15 years. 15 years. Ano bang message mo sa mga fans ng GMA Comedy at sa mga subscribers ng Yulol? Malaking pasasalamat sa inyong lahat. Kundi dahil sa inyo talaga, na-experience natin yan nung pandemic eh. Parang down na down tayong lahat eh. Pero dahil sa Yulol, hindi lang yung spirits naming mga performers ang naitaas, pati yung mga audience natin na nanonood eh. Talagang nakatulong tayo kahit paano nung pandemic. Kaya malaking pasasalamat ko sa Yulol at sana kayo rin nag-i-enjoy pa rin kayo hanggang ngayon sa panonood. Thank you very much. Yes. Siyempre dahil nga sa Yulol, ayun, easily accessible na yung mga comedy shows Tama. ng GMA. Tapos ngayon, may mga originals na din ang Yulol. Kaya kagaya nitong Your Honor. Tama. Yes. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Yulol, mag-subscribe na kayo. Tama. Huwag niyo kalimutan. I-follow niyo po ang Yulol sa lahat ng social media platforms. Sa Mismo. TikTok, Facebook, Instagram. Pero ang usapan natin ngayon ay success. Success. Yes. Ngayon, Pag-usapan natin ang success. magsimula tayo sa medyo hindi sobrang simula. Ha? Sabihin natin, dahil 5 years old na nga ang Yulol, Okay. hindi magsimula tayo sa 5th year nating lahat. Mm. Okay, and with that, I would like to present Exhibit A. Wow. Ladies and gentlemen. Exhibit A. Kita. Uy! Ano, Madam Char, iangat mo kayong birthday sa paghahalataan, ha? Hindi nakaano siya. Naka-privacy yan. Privacy, yan? oo. Alam mo naman, ang daming pera sa bangko. Nakikita ba? Okay. So ito, Kuya Bitoy, kwentuhan mo naman kami. Ilang taong ka po niyan, Kuya Bitoy? Nasa Naalala niyo lang grade po. school ako niyan eh. So, lagpas 6 na ako niyan. Pero mukha lang akong 5. Palagi naman. Hanggang nag-ano Hanggang yata. ngayon? Oh, hanggang, hanggang nag-30 anyos yata ako. Pwede akong 5 eh. Kasi si Cecilio Sasuman hanggang ngayon 5 taon pa rin yata. But anyway, ano yan eh, parang foundation day sa school. Aha. Yung kasama ko dyan, yung ate ko. So nag-perform kami niyan with a group. Ano yan eh, kasama yung mga kaklase namin. Yung ate ko, mga angel sila. Kami clown. Tapos meron kaming isang song na pinerform na parang calisthenics. At yung ano ko na yan, yung suot ko na yan, naging ano pa yan, naging part ng wardrobe ko. Kasi ginagawa kong pantulog yan. At ang gumawa ng costume mo ay... Nanay ko. Wow. Oo. Ay, ito? Gawa Oo. lang ng nanay ko yan. So, masasabi ba natin, Kuya Bitoy, yung pagiging madiskarte ni Ermat, nakuha rin po ninyo, Kuya Hindi Bitoy? lang si Ermat, pati si Erpat. Naalala ko, there was a time na nawalan ng trabaho yung tatay ko. Eh. Tapos, kinikwento niya sa akin na parang nagko-contemplate na siya ng suicide. Ganun. Ganun level. Oo. Nasa 4th floor kami ng tenement. Eh. Tapos, parang iniisip niya habang nakadungaw siya. Tapos, nung nakita niya na may construction na ginagawa, may mga nagbebenta ng mga kung ano-anong sa malamig. So, ang ginawa niya, with his last remaining money, bumili siya ng melon, tapos ginawa niyang melon juice, tapos bumaba siya, tinanong niya yung presyo nung nagbebenta doon, at nung sinabing parang 50 centavos yata, o ano, ginawa niyang 25 centavos. Kinat-throat niya. Tapos, siyempre, ang bilis na ubos ng melon niya. Nung naubos ka agad, bumili na naman siya ng melon, gawa uli siya ng melon juice, tapos benta tuloy-tuloy. Hanggang na kahit papano, nakabuelo siya. Doon kami nagsimula ng tindahan sa sa tenement, doon sa bahay namin. Oo nga po. Saan nga po yung tenement? Kasi based po sa research, sa ano Wow. po ito? Talagang Hanggang inano yan, may research Ginugel mo? Opo, ang haba po nito.
Wala yung mga graph, ha? In fairness po kay Bitoy, first time ko lang po talaga mag-highlighter. Grade school pa lang po ako gumamit ng huli kong gamit highlighter. Grade school ako. Ngayon na lang ulit. Very good, very good. Galing po kay Pandakan, Manila po. Kuya Pandakan, Bitoy. Manila ako pinanganak, pero shortly after lumipat, nung nag 1-year-old ako, nasa tenement na sa Taguig. Doon ako nag 1-year-old. Laking Pandakan pala talaga. Hindi naman. Hindi Laking ako eh. tenement. Oh. Tsaka true blood. Pinanganak True sa blood tenement. tenement talaga. Tenement, oh. 20 years kami doon. 20 years. 20s. Kamusta po ang buhay po sa tenement? Kasi ako naman po, hindi naman po nalalay. Kasi ako din, ano lang po ako sa, ano bang tawag dito in English, squatter? Gusto ko social. Ano nga to? Sorry. Ano ko yan na-research ko yan Sige, eh. research English mo. yan eh. Informal Ayan. Informal settler. settler. Yan, So, yan. galing din po ako sa informal settler. So, kamusta po ang pakiramdam naman? Kasi kayo po medyo nakaangat-angat po kayo. Nakakaangat. Kasi sa tenement po Tsaka kayo. fourth floor kami. Fourth floor po kayo. So, medyo mas mababa lang po kami talaga, Kuya Bitoy. Kamusta po ang buhay sa mga nakataas sa tenement? Alam mo, hindi ko naman naramdaman na mahirap kami. Po. Siguro ang galing lang magtago ng magulang namin na yung hindi mo talaga mararamdaman kasi pantay-pantay kayo, magkakapit bahay kayo, iisa itsura ng bahay ninyo, iisa yung eskwelahan na pinapasukan ninyo, tapos hindi naman nagkakalayo yung mga pagkain na kinakain ninyo. Pareho kami ng wife ko na lumaki rin sa Tondo. Si Carol parang ganun kami, hindi namin naramdaman na mahirap kami. Doon po ba kayo unang nag-meet? Sorry po, Kuya Bitoy. Doon po kayo unang nag-meet? Hindi, sa school kami, college kami. Sa school nga po, sa Pamantasan. college po yun. Oo. Naalala mo? Ang dali mo. Sorry po. Ang dali mo masway para ka netizen. Sorry po. Hindi, so yun, growing up, pagka malaki talaga, maganda talaga yung pagkakapalaki sa'yo, hindi mo mararamdaman yung hirap. Ngayon mo na lang po marirealize na, shucks, nag-birthday ako, totong yung cake ko. Oo. Totoo, ngayon mo na lang marirealize. Hindi, pero naranasan mo ba yan? Yung tutong na cake? Opo, naranasan niyo po ba yung totong na cake? Yung totoong na cake tsaka totoong cake. Totoo. Ang first na cake na naranasan ko, parang 8 or 9 years old na ako. Legit po. Oo. Ano to, galing sa isang bakery na nung pinresent, tuwan-tuwa yung mga kalaro ko. Pero nung kinain, hindi nila naubos. Bakit? Alam mong hindi masarap. Oo nga. So totoong cake siya. Totoong cake siya, pero hindi siya yung mga butter icing na natitikman natin Oo. ngayon. Totong cake, pero gawa din sa totong. Akala ko kasi icing sa labas, totong sa loob. Akala ko gano'n. Hindi, totoo yung sinasabi po ni Kuya Bitoy na kapag nandun ka din, kunwari ako po, galing po ako sa ganun, hindi mo po Hindi mo talaga- nararamdaman eh. Hindi mo mamalayan na Oo. mahirap ka. Hindi mo Oo. alam na 1 week ka na kumakain ng tuyo. Oo. Minsan na 1 week, wala ka na makain. Shucks, mahirap pala talaga. Pero kasi araw-araw kumakain ka pa rin eh. Yes. So, three times a day ka pa rin kumakain. So parang walang problema eh. Hindi mo nararanasan talaga yung problema. Parang kompletos recados naman kasi. Mm-mm. Actually, di parang. Kompletos recados naman kasi talaga. Tama. Oh. Ikaw ba, Ate Cha, ano bang memories mo nung, nung naka-ready din ako? May exhibit din ako para sa'yo. Oh, Oo. talaga? Oo. Sige nga. Ilakasan ko yung Oh, brightness. sige. Ayan. O, di ba? Parang kinulam yung picture. Hindi ko alam bakit ganyan. Kita ba? Ano to? Kumain ka ba chocolate nito? So ito, Oh, meron nasa yata. ano ako niya, nasa 3 to 5 years old siguro. Tapos, ito na natatandaan ko, nakaupo kami sa step sa pinto. Tapos kumakain ako ng sorbetes. Oh. Akala ko yun yung naipit ka, kaya ganyan yung expression. Sa pinto. Tapos, Parang ganun yung expression. Hindi ko na alam kung naipit din ako ng time na to. Pero hindi ako sure ha. Pero yan yon. And kami naman, nung bata ko, baliktad naman kuya. Daddy ko kasi is well off. Okay. So doon talaga ako, well off. Ang lakas makano eroplano, no? magkano ka? Magkano ka? Hindi nga. Hindi, totoo yun. Hindi naman sa ano, yun ang totoo. Huwag kayong judgmental. So yung tatay ko, siya mayaman siya, okay? So lumaki kami sa magandang bahay. Tapos, nung naghiwalay sila, nung 4 years old ako, umalis na lang kami bigla eh. Tapos naalala ko pa yung aso ko. Alam mo yung may mga natatandaan kang gano'n na, bush, may gano'n flashback. ka. Yes, yan. Na yung aso mo, si Snoopy, tumatakbo, nasa likod ka ng taxi, nakaganon. So umiiyak ka kasi iniwan yung aso mo. Oh. So yun, tas as in bahay na may garahe na bongga na. Uy. Tapos nung lumipat kami sa Pasay, syempre kakaiba kasi dikit-dikit yung bahay. Doon mo palang naranasan maging informal settler.
Oo. Kung saan yung living room, saan yung kitchen, di ba may space dyan sa gitna. Diyan Oo. maglalatag lang kami ng photo, Mm. ng kutsyon. Mm-mm. Sa sobrang dami namin, maliit lang yung aircon, katabi ko pa yung electric fan. Minsan nagigising ako. Buhat ko sa electric fan. So doon ko lang siya naranasan. Mm. Tapos iba na yung laro. Dati, Chinese garter lang. Ito, may batuhan ng paso. Ilang casual pa yun. Yung mga sumpit, ganyan. Kaya pala, Magsisimula sa basang papel. Tapos nung malalaki na kami, high school na kami, totoong may karayom na. Parang, ganun pala. Normal napagtipan pala. na naman Ito ako pala ng yung kaibigan ko. So, yun. So, nakakaranas ako sa Pasay. And then, nung nag-artista ako, I think going a year before, after Starstruck, dahil tinatanggap ko lahat ng guesting ng Racket. Kagaya nalipat nito. ko na din. Oo! Nalipat ko na din yung mga kapatid ko sa Quezon City. Pero masaya naman kami lumaki sa Pasay. Hindi Masaya na kayo naman. nagpo-futon. Hindi na. Put Totoo- on na lang. Ano yun? Yun nga. Totoo yun Parang nung paglaki ko, nung nagkapera na ako sarili ko, parang papagawa ko ng kama. Tsaka yung pinagawa mo, yung malaki. Oo. All in all, dati naglalaro kami sa kalsada. Masaya. Mm. Masaya Hindi mo rin naman. ramdam na masyado. May mga paghihirap, of course, Mm. definitely. 100%. Meron, pero pag-uusapan natin yan next time. Tama, Dahil tama. meron pa akong isang exhibit. Uy, nako, Kasi eto na. cellphone ko. Oh, Buboy, magaling na ako! Magaling na ako! Ito cellphone ko. Okay, ito na yung isa kong exhibit. Nawala Ito ko. na. Ay! Tignan nyo. Parang kahapon lang yan. Oo nga, parang walang pinagbago. Parang kahapon lang, eh, no? Exhibit C. Mm. Parang nasa bus ka, na conductor ka ba? nung Hindi. bata? Hindi, ano yan? Field trip. Field Okay. trip yan. Punta kami sa, kung tama yung pagkakalala ko, sa Ocean Park. Okay. Oh. Nag-artista ka na niyan, boy. Opo, nag-artista na rin po ako niyan. Oh. Ang Yung buhok mo kasi pang-artista na. Thank you. Ito naman. Bok lang. Huy, bok lang. Ay, alam mo, Bawas ganda na nung konti. compliment. Tinanggap ko na siya as compliment eh. Sinasabi ko yung totoo, buboy. Yun na nga. Hindi, joke Pero lang. alam mo, Okay. yung kwento niyan, alam mo yung sinabi ko sa'yo? Yung after ko mag-jibes, sorry po Kuya Bitoy, medyo dirty lang po yung pag Hindi, okay lang. May kwento ko, mas malala dyan. Oh, kasi pinakwento ko talaga namin Kuya May Bitoy. mais. May sahog! Oo. Next time. Next time. Oo. Kinabukasan, field trip namin. Ah. Kaya yung mukha ko dyan, minsan nakaganon pa. Kasi actually, hiyang-hiya ako niyan. Kasi lahat ng mga kaklase ko, alam na Alam nag-jibes nila. ako sa school. Okay. Eh, ang hirap pa naman nun, hindi- di ba? Hindi ko makakalimutan yung... Tumatatak sa mga kaklase sinave yan. yung picture. Delete mo nga yan. Buti nga kinrap eh. Oo. Pero dahil sa picture na yan, naranasan ko ang maging success. Oo. Kasi nailabas ko yung Yeah, LBM. sumakses ka. Nailabas ko yung LBM ko eh. Oo, kaya sumakses. Di ba? So pag-usapan naman natin ngayon, paano ba talaga sumakses? Meron kang sinabi sa akin eh. Ano? Saglit lang. Meron kang sinabi sa akin. Ang success daw ay minsan parang napapanindigan sa gamit ng pangalan. Kumbaga, alam ko yung sasabi niya. Can you Ita-translate ko elaborate? Sige, sige. So, kapag daw yung kung anong pinangalan mo sa'yo ng magulang mo or whoever Okay. named you, Oo. parang you go after your Na-imbibe name. mo. Yes. Yung pangalan mo. Yes. Oh, kasi Kuya Bitoy, paano ko po nasabi ah? Mm. Parang 3 days ko lang po nabasa talaga. Okay. Ito po yung totoo niya pong pangalan. Ang ganda po. Kuya Ang Bitoy. ganda, maganda. Beethoven Ops. del Val Bunagan. Del Valle. Del, Beethoven. Parang nagkulang ng... Hindi, nagkulang lang. Oo. Medyo... Hindi, okay lang. Okay lang. Oo. Onse. tsaka, Sabi ko na, mali yung sinabi Hindi. sa akin kapitbahay ko eh. Kasi minsan, naano ko kasi sa De La Salle, di ba? Oo. Nakadikit kasi sa Tama, may I. Oo. De La Salle. Di ba? iba din. Oo nga. Di ba? oo nga. Hello! May Mm. mga kasame IQ. Shoutout sa inyo lahat. Tama. Hindi, kasi dati nagtitinda siyang Yossi doon sa labas ng lasa. Iyan. Del Valle po Del pala Valle, to. oo. On second Oo. thought. Parang napapanood... Beethoven. Beethoven. On Beethoven. third emotion. Beethoven del Valle Bunagan. Aha. Ang ganda po ng pangalan nyo, Kuya Bitoy, kasi po, Mm. based on my research, Oo. nanggaling daw po yung pangalan nyo sa isang kompositor at pianista. Yes. Si Ludwig van
Beethoven. Yan. Beethoven. Oh. Mhm. Okay. Maganda ito pa. to, maganda to. Ganda Galing to. nito ni Para po sa Bubol. mga para po sa mga bata na nakikinig diyan, si Ludwig van Beethoven Mm. ay isang Alemanong magalang. German, oh. Magalang, Alemano. Hindi yun, Alemano. German yun. German. Aliman. Magalang talaga. Hindi. Ay, andito si Malo Contis, nakasupport sa Yun yung una ko pumasok. Kaso baka ma-edit out. Kaya sinabi ko magalang. Oo. Oo. Alimanong kompositor at pianista. Nanatili siyang isa sa pinaka-hinahangaang kompositor sa kasaysayan ng kanluraning musika. Ngayon ko lang narinig itong kanluraning na to. Ang galing. Alam mo saan yung kanluran? Hindi, basta dami lang kay Google to. Ang galing, no? Tapos galing. may sabihin mo pa to. Tapos po, na-connect ko po, na parehas din po kayo ng birthday. Isang araw lang ang pagitan. Oo, isang araw Sa lang. date. Oo. December 17 eh. Pero ito po kasi pinanganak siya, December 1770. Yung year. December 1770. 16 siya. Ah, Pero 16 siya. Pero year... Hindi, tama yan. Tama yan. Hindi, tama. Year 17... Boy. Mr. Po? Buboy, tama yung year mo. Tama Tama. yung year mo. Oo. Oh, kunin mo uli. Sayang. Oo. Tama naman pala. Yung 3 pet. pesos din po ito. 3 pesos din yung paano nito. Yung pa-print. Pina-print mo pa. Wala naman. Sana nilakihan mo na yung font para nasulit. Bira ka. Pa yun? Oo. Ang liit eh. Hindi po kasi tinitipid ko para sa second research ko po ito. Dito ko naman nilalagay. Ang galing, di ba? Beethoven. Opo. Mga bait talaga magaling. Beetong. Salamat. Bedes. Order. Ano hindi, meron din akong baon Okay. Ang galing lang kasi 'di ba yung mga magsimula tayo sa mga paborito iconic natin ng mga local artists, actors, actresses. Alam nyo ba na ang Nora ay Oh. salitang Latin na ang meaning ay honor? Oh. Talaga ba? Oo, kaya siya Nora Honor siguro. Kaya nga eh. Ang galing. Tapos iba may Vilma Santos naman tayo. Vilma Santos, si Ate V. Ate V, governor, di ba? Naging Oo. gobernador na matagal na panahon. Ang ibig sabihin pala ng Vilma ay strong, resolute defender. Talaga? Ang galing, di ba? Tapos ang Richard naman, Richard Gomez, Richard Gutierrez, ruler or king. Okay. Ang galing, no? Mm. So, kuya, naniniwala ka ba na ikaw ba, personally, feeling mo na-imbibe mo yung pangalan? And you have to live up to it. Ganyan. Feeling ko totoo. Like yung Beethoven na yun, hindi nga alam ng tatay ko na last name siya eh. Nakita niya lang yan sa isang album cover nung pinatawag siya ng boss niya sa isang construction. Tapos narinig niya tumutugtog, tapos naisip niya na magandang gawing pangalan. Kaya sinulat niya sa isang stampita yan, tapos tinago niya. Sorry po kay Bitoy. Ano po yung stampita po? Stampita, mga pinamimigayan na maliit na parang papel na may print ng mga holy mga scenes at saka Okay mga po. kung ano-ano. Sa simbahan, madalas pinamimigayan. Nilagay niya yung pangalan ko doon, Beethoven. Tapos sabi niya pag nagkaanak siya ng lalaki, yun ay ipapangalan niya. Nahawakan ko pa yung stampita na yun. Nawala ko lang uli. Pero sayang nga. Punit-punit na nung nakuha ko. Pero anyway, hindi niya nga alam at na-research ko yan nung late grade school. Nagpunta ako sa isang library na curious ako kung ano yung pangalan ko. May nakita ko encyclopedia, hinanap ko yung Beethoven. At lumabas ngayon, Ludwig van Beethoven. Pinanganak siya December 16. Ako, December 17. Oo. Ang galing. 1969 ako, tapos 1770 naman siya. Ang galing. So, yung coincidence na ganun. Tapos namatay siya. Hindi, wag na. Inalam ko na rin. Inalam ko. Actually, pag dito nga rin po. March Hindi yan. na po March, sinabi. tama ba? nga po. March, March tama. nga eh. Birth month ko pa naman din to. Kaya hindi ko na binanggit. So, anyway, nung bata ako, iniisip ko, paano makukonekta sa akin itong pangalan na to? It turns out, naging composer din ako at the same time. Yes. Kailan mo nalaman, kuya, na parang nakakatawa ako Oo. Paano mo Oo, na-discover? Tama. Bata pa ako. Parang grade 5 yata ako. Or grade 5 or grade 6. Nung may ginawa kaming school play. Tapos, ang role na ibinigay sa akin ay lolo. Tapos, ang naging peg ko nun, si Sabatini Fernandez. Kung i-google niyan, isang magaling na artista din yan. Pero meron siyang, meron siyang distinct na pagsasalta pag naglololo. Para siya, hey, kumusta kayo mga bata? So, imagine, grade 5, tapos ganun magsalita. So, parang tawanan ng tawanan yung mga audience, yung mga nanonood. So, parang naisip ko na, may dating yata, nakakatawa yata ako. Nung nag-high school ako,
ang naging role ko rin sa isang play, matanda rin. Pero hindi na ganun yung performance. Tapos nung nag-college ako, sa kauna-unang play din ng college, ganun din yung role ko, matanda. So parang character talaga yung So tandang-tanda mo talaga. Tandang-tanda ako lahat ng Galing. naglilin towards ako sa mga towards character talaga na kakaiba. Medyo mimic kasi ako noon. Bata pa ako, nanggagaya na ako ng boses. Yung mga napapanood ko sa cartoons, tuwan-tuwa yung mga kaklase ko pag ginagaya ko yung boses ng mga cartoon characters na sina Woody Woodpecker dati, tapos yung mga cast ng Voltes 5, minsan ginagaya ko. Ganun. Tapos Tapos naging- may SpongeBob pa nga, di ba? Yung mga boses, yung mga tropa ko, biglang gumagano na sa klase. Hindi, pati nga, hindi, sa set nga namin, ginagaya niya yung feedback ng mic, ng lapel. Tapos hindi alam na mga ng mga audio man, yung parang natataranta Parang sila. yung nag-e-echo. Oo, medyo. Ay, ginagawa. Ano yan? Oo nga, no? Audio paayos yung mic ko. Yung mic ko. Tsaka meron din siya yung mga vacuum cleaner. Ano yung vacuum cleaner? Hindi, wala daw siya. Ang paborito kong nakakasira ng ulo ng audio man, yung delay. Yes. Ang ginagawa ko yung, hello? Hello? Hi? Hello, ano? Kailangan nyo i-on yung video nyo, guys. Hey. Tapos gumaganon pa siya Hello? minsan. Hey. Hello. Ang hirap, ha? Ang galing, di ba? Tsaka yung echo. Yan, Pwede yun yung mo nang echo. gawin. Kasi may ginagaya ako dating ginagamit ng mga DJ yung don't put that finger on the button. Ang galing! Nakakatawa. Iba, ang Grabe! daming talent, no? Nag-iisa. Kuya Bitoy, ano po yung wala po kayong talent? Yung hindi nyo po kayang gawin? Meron pa po ba, Kuya Bitoy? Tinry Yung ko, hindi nyo kayang gawin? lumakad sa tubig. Ang hirap. Ang hirap. Oo. Sabi ko, Lord, ikaw na. Ikaw lang talaga yan. Isa pa nga. Hindi na. Hindi, pero nalaman ko din, parang isang beses, pinakita kong picture, kuya. Oh. Yung nagsa-scout ka din. Oo. May ginawa siya Michael Jordan. Ay, As in mukha. yung Diba? boss dati, oo. Yung mukha ni Michael Jordan, as in, sabi ko, ikaw gumawa nito? May ganyan? photos dyan na pwede namin i-share. So, Nakaka-offend ka, no? Sabi kaya Yung mga ka. sa Instagram, yung mga may ginagawa. Hindi, sculpture yun na Sculpture Jordan nga na talaga. Bus. Jordan, eh. Oo. May mukha. Boy, kailangan mo ba mag-break? Ang sinasabi ko kasi nung sinasabi mo yung ganyan, nakita ko rin kasi, pumasok sa utak ko, na nakita ko si Kuya Bitoy yung mga pinupost sa Instagram. Iba yung pa mga- nga yun iba eh. pa nga Basic yun nga yun. Kaya nga, bawal mag-share din. Sinishare mo ba? Yung nakita ko din. Ang galing, no? Nung time na yun kasi iniisip ko i-market na parang, pwede ko ibenta to. Kaya lang hindi ko naisip yung mga kailangan pa ng rights at saka yung mga permissions. May So, rights pa rin po pala yan. oo. Lalo yung mga ganong kasikat na si Michael Jordan. So, hindi siya nabenta. So, naiwan sa akin parang ilang mga pieces. Pinamigay ko sa mga friends ko. Ba't wala ako? Di ba tayo friends? Tagal na yun. Matugol na yun. Galing. Bata ka pa nun. Meron ka pala eh. Oo. Wala. Meron ako yung gitara niyang sira. Nilakasan ko yung loob ko Totoo kasi ba? sira na eh. Ang swerte Tapos mo pinapirmahan ko. Swerte mo Oo, naman. bukas magkikita kami ni Bustoyo. Hindi, nasa bahay lang. Kuya Bitoy, yakin na yung salamin mo, sasabay ko na rin. Teka, sisirain ko muna. Hindi nakakatuwa, Madam Char, na from mula pagkabata, madiskarte yung mga magulang, naging success, bata, rap, success din. Sa pagiging sa art, kineso, success din. Lakas makano, no? Lakas makamanika, kineso. Manika. Hindi totoo. Sa Pati art. sa comedy, art, sa lahat na lang naging success. Kuya Bitoy, tanong ko lang po, Mm. paano po ba talaga sumakses? Ang taas ng boses mo. On second thought, Kuya Bitoy, paano sumakses? Oo. In what sense? Sa buhay? Sa career? Sige, Halimbawa, umpisahan natin kasi sa raffle. Huy, huy! Paano sumakses sa raffle? Hindi kasi, alam nyo, si Kuya Bitoy, sa swerte ba? Tingin mo ba may factor yung swerte? Palagay ko pagka yung hindi mo talaga yung kinakarir na mapunta sa'yo,
Pero basta ipapaalam mo lang, parang feeling ko noon ipinagdadasal ko sa Diyos na gusto ko eh. Pero kung Yeah, hindi in your mapunta, heart. oo, pero kung hindi mapunta sa akin, hindi. Pero hindi natin alam how it works talaga, walang scientific explanation diyan. Pero kwentuhan mo kami nung tukol doon sa raffle. Hindi, before the raffle, yung naging inspiration ng Pepito Manaloto, yung pagkapanalo ko ng kotse sa Grabe, ano kotse to, Kuya Bitoy? Pwede ba sabihin? Toyota Corolla na GLI. Brand new. Brand new. Oo. Parang ito yung pinaka top model ng Corolla dati. Totoo ba si Kuya Pau daw yung bumunot? Hindi yan. Talaga? Oo. Ah. Yung hindi. Hindi. Sure ako. Hindi. Pwede pong pumasok para mapag-usapan. Pao. Abangan niyo po sa next episode sino ang totoong nakabunot sa raffle ticket. Si ni Kuya Jason Bitoy. sa yung bumunot. Aba, hindi pala ikaw yun. Kasi, ang tatanong ko sana Hindi. kung... Basta andun siya nun. Tatlo yung kotse nun. Tatlo yung kotse nun. Kasi ang nangyari nun, umulan eh. Nung umulan, nag-alisan yung mga tao. So hindi tinuloy yung raffle. Pag grand prize na eh. Tapos hindi ako umalis dun sa pwesto ko. Parang sumilong na ako ng konti. Tapos eto na, si Jason sa may binunot. Dahil nga umulan, nabasa, dalawa yung nabunot niya. Magkadikit. Pinagpag niya. Kay Eagle yung isa eh. Kay Eagle Riggs. Hindi Kasi nag-sorry si Eagle. nakita namin, nando doon eh. Tapos, anyway, pagbunot, ayun, tumakbo ko sa gitna. Tapos, parang nag-slow-mo yung paligid. Tapos nagkulay pastel lahat, na-defocus. Yun yung pinakita namin na parang visuals na nangyari sa utak ko nung nanalo si Pepito Manaloto. So yun yung inspiration. Galing, no? Ano na pa yung mga napanalunan niyo po ng malalaking prizes po sa raffle? Merong isang simbahan na ginagawa dati sa Parañaque. Tapos yung director ko sa isang commercial, sabi niya, baka gusto mong tumulong. Merong may mga ipapa-raffle sila ng mga paintings. So, sabi niya, baka gusto mong tumulong. Kumuha ako ng 5 tickets. Tapos, parang 5,000 yata isa. So, para sa simbahan naman. Sige, okay lang yan. Nag-raffle sila. Nakakuha ako ng 3 paintings. Tukting yan, paintings, no? Isang original na malang, Wow! isang print na malang, tapos isang print na Soler, yung anak niya. Kaya parang out of the 5 tickets, 3 na. Nandiyan pa yan. Naka-display sa bahay. Saan pa kayo umuwi? Hayop ka. Joke lang po kayo, Bitoy. Diyan lang. Hindi ka na-invite sa potluck. Sayang pala, nung nagpa-Christmas party, sinulit ko na. Pero yung mga ganyan, talagang syempre i-attribute mo sa swerte. Yun. Divine intervention minsan. Pero kung ako nanalo nun, malamang napamigay ko, hindi ko malam sabihin mo. Alam. Hindi ba? Promise. Sabihin ko talaga. Inuupuan ng anak niya pababa ng slide. Gusto mo to? Pahing 500. Talo, no? Ni Rizal. Talo. Okay, so napag-usapan natin yung swerte, no? Pero sa career, hindi mo pwede asa lang syempre sa swerte. Ayan, palagay So, ko. Paano ka sumakses sa career, sa trabaho? Yung pagmamahal siguro sa trabaho talaga. Kasi bata pa ako, parang may signs na ako ng yung gusto kong maging entertainer. In particular, gusto kong mapunta sa television. Gusto kong makita sa TV, gusto kong makilala sa TV. So, naging goal ko yun. Tapos, nung pumasok ako ng college sa PLM, nag-mass communications ako, na isang tabi yun for a while kasi gusto ko maging behind the camera. Nung nagkaroon ng opportunity na mapunta in front of the camera, ginrab ko na kagad yung opportunity na yun. Yun yung pagiging rapper. Tapos kuya, paano ka na-discover ng Octo Arts? Aksidente. Oo, yun Swerte nga. rin. Oo. Kasi nung time na yun, kasikatan ni Francis M, naglabas ng Andrew E, ang Viva. So parang kailangan ng Octo Arts ng isa pang pangtapat kay Andrew E. So ang naisip nila, babaeng rapper. Nakita nila si Dayan, si Lady Dayan. Okay po. Sa 8 Bulaga. Naka-partner ko nung sa contest ng isang soap. Soap brand. Nagpapa-rap sila Yun yung rap contest. Nanalo kami sa daily, nanalo kami sa weekly finals, natalo kami sa grand finals. Pero napansin na ng Octo Arts si Dayan.
So, nung napansin siya, after nung pagkatalo namin, parang nirequest ng Octo Arts si Dayan na mag-submit ng demo tapes. Nagkataon na, magkaibigan kami noon eh. Nagpadala ako sa kanya ng isang demo tape na parang rebuttal nung humanap ka ng pangit. Yung maganda ang piliin. Aksidenteng napasama lang. Tapos, narinig ng Octo Arts, sabi, sino to? Kaibigan ko po. Tapos sabi ko, papuntay mo dito. Tapos tinatawagan ako ni Dayan, punta ka raw sa Octo Arts. Sabi ko, feeling ko parang baka nag-ano lang siya, nagdadahilan lang na baka naman na-reject siya o baka naman hindi totoo. Apo. So sabi ko ganyan, pag kayong kailangan nila ako, tsaka mo na lang ako tawagan uli. The following day, tumawag uli. So parang, Grabe, tadhana ni nag-udyok talaga. parang seryoso na talaga to. Na Oo. parang gusto na talaga nila akong makilala at gusto nilang gumawa ng project. Pagdating ko doon, si Boss Oli nakausap ko, si Boyet Palisok nakausap ko, si Bob Guzman ng Boyfriends nakausap ko. Tapos sila yung nagkukumbinsi sa akin na ganito yung gagawin natin. Plano na kagad ng launch, yun na kagad ang Bilis ng pinag-uusap. pangyayari. Mabilis talaga. Na-fast track yung sa akin. Meron na kagad akong album. Tapos Apo. shortly after, nagkaroon ako ng TV show. Tapos shortly after, movies kagad. Grabe. So parang sunod-sunod talaga. Sabi ko, hindi naman dapat hindi dapat palagpasin tong swerte na to. Dapat to i-cultivate, dapat i-grab, i-nurture mo tong na to, itong yan. Gusto ko po yun. Basta basta wag mong pabayaan yung opportunity kasi minsan lang talaga dumating eh. At for me na all this time, parang yun na yung pinapangarap ko mangyari sa buhay ko. Nung dumating, talagang hindi ko pakakawalan to. So malakas ang loob mo? Kailangan ba malakas ang loob? Paano mo ginawa yun? Malakas ang loob at makapalang muka. That time, nare-realize ko na yung pangangailangan ng sasakyan. So, ayoko naman mag-jeep dahil artista ako eh. Meron akong ganong feeling noon. Ma-feelers ka na. Oo, medyo. Tama. So, parang ayokong makilala na gano'n. Tapos, may, ang tawag doon? May complex na gano'n, di ba? Yung parang star complex. Ang aga ko nagkaroon ng star complex, nabuti kinontra ng asawa ko at the early time ng career ko. So anyway, sumasabay ako sa mga delivery vans noon, sa mga delivery trucks. As in truck talaga. So ganun yung naging routine ko. So parang, sige, basta kahit anong mangyari, dadating ako dyan sa shoot na yan, dadating ako dyan sa taping na yan, hindi pwedeng pakawalan yung mga racket na Andyan gano'n. yung diskarte pa din. Pumapasok talaga. So, Tapos- narinig ko rin kasi na medyo kailangan din po ba pag nasa showbiz, medyo may unting yabang din po ba? Dapat, Hindi naman necessary. Hindi naman po. Kasi po, nag-aaral din po ako para kahit papaano. May yabang ako. Tatanong natin kay Paulo yan. Mali yung tanong. Doon pala Siguro dapat yung yung tanong. Kuya, dapat ba may yabang din? Hindi siguro. Yan! Kailangan yung ilugar ang Tama. arte. Dapat daw, Ilugar magaling ang muna. arte. Oo. Yes. Actually, yun ang Siguro, best describes. Confident. Confidence, oo. Hindi pwedeng half-hearted ka sa mga gagawin mo. Doesn't matter kung kakanta ka or sasayaw ka or magpapatawa ka. Hindi pwedeng half-hearted. Dapat sigurado ka. Ito, nabanggit mo, Kuya, Heart. So dati, nung nagsisimula ka pa lang. Paborito mo yun, di ba? Si Heart? Kamukha ko yun. Ano? Kaya nga paborito mo yun. So, di ba, pag naliligaw ka naman before, like pagsimula tayo dun sa wala ka pang pera, wala ka pang pang-date, sumakses ka ba sa mga paliligaw mo before? Oo naman, kahit paano. Paano? Hindi, nung college na, parang doon na ako natuto manligaw ng tama. College na po. Oo. Paano ba yung mali? Mali yung wala kang plano. Tama. Yung gusto mo lang, tapos i-express mo yung feelings mo. Tapos, ngayon. So, Tapos, oo. so mahirap, even sa love life, mahirap yung walang plano. Tama. Pag hindi mo pinlano, minsan na-aksidente. Tama. Pero kay Bitay, meron pa akong tanong. Ano po yung tungkol po dun sa egg pie? Chinismis po sa akin yan. Hindi kasi gusto ko, Maganda meron yun. po ba kayong tungkol, di ko po kasi alam tungkol sa egg pie, na sabi niya, tanong mo kay Kuya Bitoy yung tungkol. May Sabi girlfriend niya po. ako nung college. Hindi naman ganun kalaki kinikita ko dun sa factory kasi nagsisimula pa lang ako noon. So, every time na naiahatid ko siya hanggang sa may Baklaran lang eh. Doon ko lang siya inahatid. Tapos
Magji-jeep na siya papuntang Las Piñas. Tapos ako maghahanap na rin ng jeep papuntang Tenement. So, inaantay ko muna makaalis siya bago ako pumunta sa bakery. Doon sa bakery, makain ako ng egg pie. Tsaka order ako ng drinks. Tapos, kasi yung pera ko, hindi sapat para sa amin dalawa. Nagugutom ako eh. So parang, syempre masama yun. Syempre hindi mo dapat gawin yun kung mahal mo talaga isang Sa tao. part pa yan ng maling paliligaw. Kaya nga, oo. Hindi college pa. Na dapat nga siya yung pinapakain mo kahit ikaw wag na kumain, di ba? Kaya lang hindi. Syempre nagsisimula. First girlfriend ko nung college yung ganun yung nangyayari. So tinatakasan ko siya. Parang inaantay ko siya makaalis tapos kakain ako. Umiikot pala yung jeep. Sakto-sakto nung dumaan sa harap ko, sumusubo ako ng egg pie. Nag-slow-mo ba? Oo. Naging fasters ba? Oo. Na-defocus lahat. Nandoon na sa girlfriend ko yung focus. Tapos, kumakaway siya sa akin. Kumakaway siya sa akin habang dumadaan yung jeep. Sabi ng girlfriend niyo. Parang ganon. I love it. Okay. Parang nagkahiwalay na yata kami after nun. Hindi ka na nakarinig ulit mula sa kanya. So yun yung maling diskarte. Tandaan nyo ha. Pagka kayo gusto nyo kumain, dapat girlfriend first. Pero ang hirap din kasi tiisin nun. Oo. Ang hirap po tiisin nun. Lalo yung time na yun na wala ka naman talagang kinikita na maayos. Umaasa ka pa rin sa magulang mo in a way. Oo nga. Diyos ko, palakpakan naman natin yan. Thank you. Maraming salamat po, Kuya Bitoy. Ito, Madam ang Char. lalakas ng tawa natin, ang kwentuhan natin. Punta naman tayo sa medyo tahimik, pero rock. Yung Success alam mo pa rin yan. Oo. I-success natin tong Executive Whisper. Kauna-unahang Executive Whisper Oy. experience. Congratulations, Madam Char. Ako rin. Ha? Okay yan. First time natin. Ito pa ang unang, pwede nyo naman pong isabihin, pwede nyo pong i-whisper. Sige. Unang tanong po, Kuya Bitoy. Sino ang artistang pinagsilosan ng misis mo? Okay lang. Sige, bubulong ko na lang. Talaga ba? Ah, Hindi, meron pang isa. Sa yung isa. Meron ka pang isa. pero, hindi, may, Sorry. hindi, teka, may explanation Hindi, yan. ako lang naman yun. Sa akin, ako yung nag-ano. May explanation yan kung ba't nagselos ang asawa ko dyan. Kasi, meron akong isang kasama rin sa show, kasama ko yun sa show na si Raulo Opo. Bigla na lang akong tinukso on air. Na wala namang dahilan, trip niya lang. Okay? Pwede ba sabihin yun? Tapos, si ano yun? Ay! Ang ganda! Okay. Wala ako side comment. Wala naman talaga. Tapos, bigla na lang napagdesisyonan niya na tuksuhin ako. Wala Sa lang, ere. trip Oo, niya trip na lang. Oo. Tapos, nakatape naman yung show na yon. Pero syempre, pinapanood namin palagi. Sabay pa kayo. Closing na to Closing na to. So, nung narinig niya, closing pa. ba't tinutukso ka? Ay! Oh my God! So, yun. Saan ka natulog nun? Hindi ako natulog. Yun ang akala mo. Surprise! Hindi ako natulog. Hindi kami natulog. Dalawang araw. Meron pang pangalawa. Ito. Gusto ko malaman talaga. Sana hindi ako yung sagot. Kuya, sa lahat ng mga naging kababol mo mula noon hanggang ngayon, Okay. sino ang pinaka-pasaway? Pasaway. Not necessarily ayaw mo, but pasaway siya. Okay, hindi. Sige. Ito. Dip, sabihin ko na. Alam naman niya siguro yun. Oo. Si Rufa May. Talaga, bakit po? Si Rufa May. Pasaway si Peachy. Oo. Ang kulit niyan. Talagang ang bilis mag-shift ng attention niya. Pero in fairness to her, kahit madali siya ma-distract, pagka take na,
yun na yun. Oo. Gagawin niya na eksena niya. Mm-mm. Pero lalo nung nauso yung cellphone, Aba. yung smartphones, nako, ayan na. Napapagalitan pa siya noon dati na pinagsasabihan na, tanggalin yung mga cellphones. Kino-collect yung mga Oh, cellphones. nilalagay sa box. Oo, di ba? Ah, Di ba? nakakatawa yun. Na-experience mo yan, di ba? Si Peachy, makulit yan. Pero ano yan, pero mabait at saka Oo. tsaka magaling. Professional Yes. pag kayo, Makulit lang pag talaga. nag-focus talaga. Tsaka yung Pasaway kinwento yung mo, tamang diba? word eh. Yung kwento mo yung pag hindi mo siya naapiran. Oo, Ah. wala. Naghihintay ka. Hey. Oo. Tapos ganyan, ano ganyan. nangyari? Halimbawa gumanyan siya, tapos hindi mo yun. Ah. Mga 3 days after. Ano ba din? Inaantay ka. Nagtutoorbell sa bahay mo, di ba? Oo, Hey! oo. Yes. Yes. Todo na to. Natatawa pa rin ako doon. Yes. Guys, here we go. Go, go, go. Yes, todo. Pag-espas, mga friendship. Yes. Go, go, go. Ay, naku, palakpakan natin na nag-iisang Michael Michael V! Yes. Thank you. Thank you. Saya-saya! Pwede na ibalik yung posas. At narito na ang ating batas for the week, Madam Char. Okay, ang ating batas for the week ay ang sasakses ka law. Huwag mainip sumakses. Step by the step yan. Lahat ng bagay pinaghihirapan at hindi lang sa imagine yan. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa aming Sabtina. It's an honor na nandito po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Buboy. Thank you, Madam Cha. Thank you, Kuya. It's really an honor. At ano talaga, isang lesson pa talaga. If you don't ask, the answer is always no. Kasi talagang kinapalang ko ang mukha ko. Kahit siya ang kinakabahan akong kausapin, interviewin. At saka- Sinabi ko sa kanya, sa totoo lang ayaw kita interviewin. Totoo. At Kasi bago- parang thesis defense talaga Totoo yan. to. At Hindi. bago matapos to, meron pa akong tinanong isang tao din na tungkol sa success. Kasi siya yung tinitingala ko din. Ito po yung sabi niya. Alin? Wala, bukin tuloy na plastic. Sorry. Ito po sabi, Kuya Bitoy. Oh. Success is being content and happy in every aspect of your life. Galing po ito sa tinitingala kong tao, Paulo Contis. Yo. Oh! Sa Tagalog, para sa mga kaibigan nating hindi mahilig sa Ingles. Maging kontento kahit maging masaya. Yeah. Ito, Yun ba yun? ikaw Ba't ang haba? bolero ka. Ang iksi naman yung translation mo. Kasi sinabi ko na siya sa closing eh. Alam Sinabi mo, ko na- bolero yan. Tinitingala, lahat naman tinitingala mo. Hoy! Iba naman yan! Alin mo? Iba yan! Nakatingala ako. Iba yan! Ako, Boboy. Naku, bago tayo magkagulo dito. Mga ayuno, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig po sa amin. Lagi niyo po tatandaan. Deserve mong tumawa, deserve mong sumaya, kaya mag-subscribe na sa Yulol dahil dito ang hatid namin sa inyo. More tawa, more saya! Hearing adjourned! Muntik pang tamaan. See you next Saturday! See you, bye.